Purihin po ang ating Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Sa po ang pagpapala, mapagpalang Ama at tayong lahat sa ating po mga Thursday night training ay muli narito upang muli ay mag-aral po ng panibago po na series. But we will not begin our new series for tonight. Mag-umpisa po tayo by next week. Ngayong gabi po na ito, nais ko lang po magbahagi po na mga ilang pong mga mahalagang mga matatalakay po natin for this upcoming series po na ito sa ating Thursday night training. So kaya samahan po ninyo ako para po sa gabi pong ito at sumaatin nawa ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Ngunit bago po ako mag-umpisa, nais ko po na minsan pa ay tayo po'y manalangin at humingi po tayo ng muli ng gabay para po sa ating pong pagbabahagi po, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon na siyang ating pong gagawin sa mga oras po na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, muli kaming lumalapit at muling nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan na kami po'y linisin at patawarin sa lahat ng aming po mga kasalanan. Ariin mo kaming karapat dapat sa mga oras po na ito at inaanyayahan po namin minsan pa ang iyong Espiritu Santo na muling sumama po sa amin at pumatnubay, Panginoon, para po sa gabi pong ito ng pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon, at kayo po ang siyang magpala sa lahat ng mga aming po na matatalakay, Panginoon, buhat sa iyong salita. Tulutan mo, Panginoon, na ito po'y maging kalakasan ng bawat isa po sa amin, kaliwanagan ng aming puso't kaisipan. Higit lalo, Panginoon, kami po'y tulungan upang maluwalhati ka sa aming po mga buhay. Salamat po, ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, so po rin po ating Panginoon at nais ko lamang po bumasa po sa salita ng ating Panginoon. Taken in the book of Romans chapter 1 verse 16. At ito po ang pagkakasabi at I would like to read this in King James Version. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Pagpalain ng Panginoon ang kanya po mga salita at magandang gabi po sa inyo pong lahat, mga kapatid po natin sa ating Panginoon, sa iglesia po na ito ng Jesus Christ, One God, One Gospel Church. Welcome po at maging sa ating pong mga kasama po every Thursday, every Sunday dito po sa ating online services po na ito. Welcome po namin ang bawat isa po sa inyo na kayo po muli namin makakasama sa mga oras po na ito. So for tonight, I want to share a message that will center about this series na darating po sa atin. In fact, ang ating pong verse po na binasa po natin, this will be our key verse. Not only with the series, kahit po yung first subject po natin ay ito po ang siyang ating pag-aaral na gagawin po about this specifically this Romans chapter 1 verse 16, because this verse po na ito, it holds a profound truth about the gospel of our Lord Jesus Christ. Ito po ay tumutukoy, I would say this is the very heart of our Christian faith, na ito pong tinatawag po na ito na Romans 1:16 po na ito, sapagkat malinaw na sinasabi po rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Take note, ang power ng Lord rests on the gospel of Christ, for it is the power of God, especially binanggit rito, unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek, So from here, na declaration or statement, directly from the apostle of the Gentile, wala pong iba kung hindi itong si Apostle Paul, makikita po natin na in this verse, yung kanyang pagkakabigkas po rito na sinabi niya po na I am not ashamed of
the gospel. So, medyo matindi po ito pong statement po na ito ni Apostol Pablo sa ating pong lahat ng mga mananampalataya, ng mga nanonood at mga nakakasama po natin, no? Because kung ating pong iintindihan, no, this will give us a crucial understanding, no, na para po dito sa sinabi po rito ni Apostol Pablo na kinakailangan in terms of proclamation of the gospel, which is in our time is very unpopular, no? But not only that, no, aminin po natin, meron pong panganib rin at the same time yung pagpapahayag po ng salita ng ating Panginoon. Pero sinabi po ni Apostol Pablo, buong tapang niyang sinabi po, no, na kanyang tinatayuan ang kanyang pananampalataya at hindi po niya ikinahihiya, no, na ipahayag po ang mensahe po ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, no? So kaya sa ating pong lahat na narito, no, importante po pagdating sa isang buhay Kristiyano, isang buhay nananampalataya, ito yung bagay po na hindi po dapat mawala po sa ating buhay na pang-araw-araw, no? Kumbaga po itong sangkap ng buhay po natin na ito, na wala pong iba kung hindi ang pagpapahayag. We may be boldly in declaring the gospel of our Lord Jesus Christ. Now, this gospel po na ito, kaya ito makikita po natin. One thing that is noticeable with the gospel of our Lord Jesus Christ, no? As we have read earlier, no, makikita po natin na meron po itong counter-cultural nature, no? Sa panahon po natin ngayon na kung saan napakarami po ang tumatanggi, nagre-reject sa gospel, sa katuruan ng ating Panginoon. Pero si Pablo, ipinakita niya po sa mga talata na ating pong nabasa, siya po'y nananatili po na umaasa at tinatayuan niya po maigi po, no? Kumbaga po hindi po nagpapatinag si Apostol Pablo pagdating po diyan, no? Because the gospel message po na ito dito po ay nahahamon po, nasusubok po ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga anak ng Diyos, no? Para makita po natin sa ating pong lahat na naririto na tayo po ay itinawag ng ating Panginoon, at ang pagkakatawag po sa atin ng Panginoon, aminin po natin yan, is to a higher standard of love and forgiveness and faith, no? So, dito, bakit ganun ang declaration ni Pablo that I am not ashamed of the gospel? It is because Paul himself has this what we may say or call a personal transformational experience po na yan, no? Si Pablo po, meron po siyang personal na karanasan na kung saan, kung hindi dahil po dito po sa mabuting balita ng ating Panginoon, sa gospel, sa word of God na yan, ay pinangangaral po sa atin magmula noon hanggang sa pangkasalukuyan, ay meron po siyang karanasan po rito. At itong gospel po na ito, na kanya na ngayong ipinangangaral noong mga panahon na yun, na nakarating nga sa ating panahon po na ito, ito po'y nagbigay po sa kanya ng isang matinding karanasan na nabago po nito ang kanya pong buhay. Because the moment na Paul encountered Jesus Christ, no, his life radically changed, no? Makikita po natin na talagang sa buhay po ni Apostol Pablo po na ito, siya na po ang masasabi po natin among the characters in the New Testament. Masasabi natin na matinding frontliner po si Apostol Pablo pagdating po, no, sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Because as I have mentioned and as Paul mentioned earlier na binasa po natin, it is the power of God. So, ibig po sabihin, may kapangyarihan po ang gospel, no? At tignan po natin maigi po yung sinabi po ng mga katagan ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. Malinaw, binanggit niya, it is the power of God. Ang tanong, anong power po ito pong sinasabi po na ito ni Apostol Pablo po na ito? Well, of course, number one, no, unang-una binanggit niya po from here, no, is a power of God unto salvation to everyone that believes. Ano ibig po sabihin? Salvation for everyone. Praise the name of Jesus. So, kaya every time na ipinangaral po ang Word of God, every time, higit lalo, specifically, no,
ating ipinangangaral po ang gospel. Ang target po niyan ay magligtas ng kaluluwa, umagaw ng kaluluwa sa kamay ni Satanas, no? Na lahat ng nalilinlang po ni Satanas po ay maagaw po sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. And this gospel na kung saan ang lahat ay maaari at may pagkakataon na maligtas po. Makinig po tayong maigi, no? Napakaganda po na dapat na maintindihan po natin. It is because itong gospel po na ito, hindi po ito na limitado sa isang particular na grupo, sa isang particular na community, bansa man yan, no? It is a universal and all-encompassing, no? Ibig sabihin, it offers salvation to everyone who believes. Kahit sino ka, kahit nasa saan ka, kahit ano edad mo, basta ikay naniwala sa mabuting balita ng ating Panginoon, ikaw ay maliligtas, ikaw ay makakatanggap ng kapatawaran po sa pamamagitan nga ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And not only that it has the power to save, no? But it has also the power to transform lives, no? Itong gospel po na ito po na naririnig po natin paulit-ulit po, no? Hindi lang po ito salita na mapapakinggan po natin, no? Ito po ay meron pong kapangyarihan po na magbago ng buhay ng bawat isa po sa atin. At hindi lamang po yun, ito rin ay makapaghahatid po sa atin ang tinatawag po na pag-asa sa lahat ng mga nawawalan ng pag-asa. Ang gospel rin po ang po pwede po na makapagbigay po nung tinatawag po na kagalingan or healing to those who are broken, no? Whether they be broken-hearted, no? Whatever po na naging broken po sa kanila, kaya po ito pagalingin po ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mabuting balita po na ito or gospel na tinatawag. And forgiveness, no? To the repentant. Of course, sa lahat ng mga magsisisi po, ulitin ko po, magsisisi, tayo pong lahat ay patatawarin po ng ating pong dakilang Ama. So therefore, no, itong gospel po na ito, we really have to embrace, no, this gospel at itong faith po natin na ito o pananampalataya po natin na ito ay kinakailangan, ito po yakapin po natin, kinakailangan tayuan po natin, panghawakan po natin. Ito pong tinatawag po na ito na ano po, pananampalataya na nakuha po natin at natanggap sa paniniwala po dito sa mabuting balita ng ating Panginoon. And sa ating pong lahat na naririto, of course, para magawa po natin yan, na ma-embrace po natin this, what I have mentioned, the unashamed faith po na ito, abay kinakailangan, we must overcome fear and shame. Kinakailangan. Maraming mananampalataya, natatakot po sila at ikinahihiya po nila ang magbahagi po ng salita ng ating Panginoon. You know, our action, no, speaks louder than words, no? Abay kinakailangan po sa ating pong lahat na naririto, makita po sa atin ang pagbabahagi. Hindi tayo matatawag po na isang ganap na mananampalataya na hindi po tayo nagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. And take note, every time na ibabahagi natin ang gospel ng ating Panginoon, isa po ang ibig po sabihin niya ay binabahagi po natin ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan po ng mabuting balita, ipinaalam natin ang pag-ibig po ng ating Diyos na buhay sa sangkatauhan na kung saan nagkakaloob ng kapatawaran sa sino mang lalapit at magsisisi sa kanila pong mga kasalanan. And that is the message of gospel. No? It talks about God's love and redemption. Naroon po yan. Nakapaloob po yan doon. Kaya hindi po kinakailangan tayong tumigil pagdating po dyan. And we really have to share the gospel not only with words, with our mere words na isinishare po natin, sapagkat naririto nga yan, nababasa po natin, isishare natin. That's good, okay po yan. But of course, siyempre po, kinakailangan i-share din natin yung gospel through our lives. Because ang ating mga buhay po, ito po mismo, ang parang sabi nga ni Apostol Pablo, para daw pong mga letra po, no, ng salita ng Panginoon, ang ating po mga buhay, para daw po tayo mga letra o mga titik po ng ating salita ng Panginoon, na tayo po'y binabasa. Yan ang ibig po sabihin ng Apostol Pablo. Katulad ng nasabi ko nga po kanina, alam po din nyo na ang ating po ang mga action ay mas matindi po yan dito po sa tinatawag po na salita.
at kinakailangan bilang isang mananampalataya, katulad ng nabanggit ko nga po kanina, araw-araw po natin po na talagang isa pamuhay ang mabuting balita at ito pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. Like for example, in our time, iba na po ngayon sa panahon po natin, marami pong means para maibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon. We can use the present or the current technology para po makapag-share po tayo ng salita ng ating Panginoon using the different platforms, no? Different platforms in our time po pwede po na magamit po natin yan. But of course, ang pinakamatindi po sa lahat, yay dilit walang iba po kung hindi po yung ating pong mga buhay. Sapagkat sa buhay po natin, katulad ng sinabi ko, yan ang isang mainam na basehan ng pagbabahagi, ng pagpapahayag, ng mabuting balita, ay kinakailangan yan po ay makita po sa atin po, no? And of course, siyempre po kailangan rin natin na magkaroon po tayo ng makapag-create po tayo nung tinatawag po na opportunity para magkaroon at mabuksan yung patungkol po sa pananampalataya po natin. Biro po ninyo, buti pa nga ito po yung mga open-minded hindi po ba yung kung natatandaan po ninyo, di po ba kapag nauso po ako po, na-involved din po ako before po dyan. Yung mga networker po, napakamainit po dyan pagdating po talaga sa kanila po mga whatever product or kahit minsan out of the blue, talagang maipapasok at maipapasok nila yung tinatawag po nila na kanila po nais po na i-share. Wala po iba kundi whether it be product or service. Isipin po ninyo yun, sila nakaantabay po na ganun. Dapat bilang isang mananampalataya, ganun din po tayo. Ganun ang ginagawa po natin na talagang aabang po tayo para magkaroon tayo ng pagkakataon, ng opportunity na maibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon or of course yung ating pong personal testimony. Kung kailan po ito lalapat sa pagkakataon, sa sitwasyon, ibahagi po natin pagdating po ron. Well, of course, syempre po, para mangyari po yung lahat-lahat ng yan, definitely, ay kailangan rin manalangin din po tayo. Manalangin tayo, of course, with boldness, no? Kung paano yung mga alagad, no, during the book of Acts, kita nyo kung gaano po sila boldly na mag-pray, no? They've been seeking God's help, no? Para buong tapang at hindi po sila masisindak, hindi po sila mahihiya na ibahagi po nila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ganon din po tayo, kailangan po natin manalangin, magpanalanginan tayo. In fact, ang napakainam nga na kapag tayo po'y merong babahagi na ng salita ng Diyos, prior to that, of course, nananalangin tayo, pero pwede tayong humingi ng saklolo sa mga kapwa natin mananampalataya. Brother, sister, meron akong pupuntahan, kaibigan ko, kamag-anak ko, baka po pwede isama mo sa prayer at magkaroon ako ng magandang opportunity na maibahagi ang pananampalataya at ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ganun dapat po ang ginagawa po natin. Humihingi po tayo ng tulong, humihingi po tayo ng tinatawag po na suporta pagdating po dyan. Yan ang siyang dapat nating gagawin kasi po kinakailangan gawin po natin. And not only that, no, we have to also to pray for opportunities to share the gospel. Kahit po si Pablo, lagi niyang sinasabi, ipanalangin po niyo ako na magkaroon ako ng pagkakataon na maibuk ako ang aking mga bibig at maibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ganun ang isip po ni Pablo. Ganun ang puso ni Apostol Pablo. Yung siya po yung makapag-create ng opportunity, dapat ganun din po tayo pagdating po sa bagay po niya. So sa ating pong lahat na naririto po, no, ito po'y pagpapaalala lang sa gabi pong ito na ibinabahagi po sa atin ng ating Panginoon kung paanong sinabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. Harinawa, tayo po bilang isang mananampalataya ay huwag po nating ikahiya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi sa ano pa ng bagay, yung iba po nahihiya kapag po kinikilala po ng lipunan ang mga nakakausap po nila o babahaginan po nila. Kung yan ay doktor, abogado, o sabi mo, politiko, o celebrity, nahihiya na bahaginan ng salita ng ating Panginoon. Wag po tayong matakot kapag po ganyan. Wag po tayong mahiya. Hindi po natin kinakailangan mahiya pagdating po sa mga tao na. Dahil tandaan po ninyo, hindi naman natin sila yuyurakan sa mga expertise na meron po sila or field of expertise na meron po sila. Kinikilala po natin ang kanilang angking galing
galing at husay, no, sa anumang larangan sila na napapaloob. Ngunit, no, ang ginagawa po natin, ibabahagi po natin ay wala pong iba, ay ang mabuting balita ng ating Panginoon na magkakaloob rin sa kanila ng tinatawag na kaligtasan, no, kung sila po ay maniniwala. Ngunit paano sila, kapatid kaibigan, maniniwala kung hindi mo ibubuka ang iyong mga bibig? Paano sila makakaunawa sa mabuting balita kung hindi mo ibabahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon? So sa ating pong lahat na naririto, hinihimo ko po kayo na patuloy po bilang isang mananampalataya, lalo na po dito po sa ating pong iglesia, wag po kayong mahiya na ibahagi po ninyo ang inyong pananampalataya. Wala pong nakakahiya sa pananampalataya po natin dahil ang Panginoong Jesucristo po ay namatay para po sa ating po mga kasalanan at magtamasa po tayong lahat ng tinatawag po na buhay na walang hanggan ayon po sa salita ng ating Panginoon. So muli, no, yan po, magmula po sa gabi pong ito, beginning by next Thursday, yan po, magsisimula po tayo ng pag-aaral po natin. In fact, if I'm not mistaken, we have this 4 or 5 subjects na tatalakayin po for this upcoming series po natin na ito para po sa ating Thursday night training at i-devote po natin ito, no, dito po sa ating TNT po na ito. Ang isa po sa napakaganda po na dapat na wag po nating ma-miss, no, at nang sa ganon gagamitin ko po yung salita po na mastery po, no, lalo na po sa pagbabahagi po ng mabuting balita ng ating at dito natin yan mapagsasama-samaan at tayo po'y mag-aaral po sama-sama po magmula po sa darating po na Huwebes. Ulitin ko po ulit para po sa ating panibagong series po na pagtalakay. In fact, I have chosen to title this series Unashamed, no? So kaya abangan po ninyo this coming Thursday ang ating kauna-unahang subject po. We will also use this text po na ito na ginamit po natin sa gabi pong ito. So maraming salamat sa inyo pong lahat na naririto po, no. So mainyo po ang pagpapala at ang kabutihan, pag-ibig ng ating Panginoon. Hanggang dito na lamang po, and this coming Sunday po magsama-sama po tayo para rin po sa pagpapatuloy na nasimulan po natin sa face-to-face po natin, na paksa po natin at ipagpapatuloy natin ang usapin patungkol po sa bagyo. Tatalakayin rin naman natin dyan yung mga iba't ibang klaseng bagyo po sa buhay na dumarating po sa atin. So kaya sa atin pong lahat na naririto, ihanda po natin maigi po ang ating mga sarili sapagkat napakaganda po ng inihanda ng ating Panginoon. So sa inyo pong lahat ay sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon, sumainyo po ang pag-ibig, sumainyo po kahit po ang kayamanan pa ng ating Panginoon. Yes, of course, ang kapayapaan ay sumainyo po, ang kagalingan ay sumainyo po, at ang lahat ng mga bubuting bagay na maipagkakalob ng Panginoon ay mapa sa inyo po. So maraming salamat muli sa gabi pong ito. Ako po si Pama or Pastor Arvin Miguel Apostol ay nagpapaalam po sa inyo at nagsasabi po ng magandang gabi po at sumainyo po ang lubos na pagpapala ng ating Diyos na buhay. Magandang gabi po sa inyo pong lahat.